Hi everyone, this is Tizi and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, ipagpapatuloy ko lang yung magpapakita sa inyo ng closer look ng mga Echeveria or succulents na nandito sa veranda. So the first one is yung Echeveria violet green. So, as you can see, kahit yung inner rosette niya, hindi ganun kaganda yung farina. So, talagang matagal pa bago ko ma-restart yung farina. Pero yung outside part ng leaves or yung tips is violet in color. Tapos, the next one is hindi ko alam yung name, pero lush na siya. Para siyang rose cabbage, pero hindi talaga siya rose cabbage kasi hindi naman talaga ako nakakabuhay ng rose cabbage kahit ilang beses na ako nag-try mat. So this one, yung outer lips niya, may nakikita na akong parang nagre-red at saka napakaganda ng rosette nito. Para siya talagang rose cabbage, pero hindi talaga siya rose cabbage. Makikita nyo din dito na yung inner rosette mas compact compared dun sa outer leaves niya. So, katulad nung sa previous video ko na yung inner rosette is perfect yung farina at mas compact, pero yung outer leaves niya mas malaki. Kaya parang pag titignan mo, parang bakit lumiit? Kaya ganun yung initial reaction natin. Kapag nasistress yung succulent, ganun talaga, parang nag-shrink siya. So, ito naman is a green succulent or a green Echeveria na dati green in color pero parang medyo nag-yellow green na siya, nagla-light. Kung makikita niyo yung tips ng leaves niya, parang nag-yellow green. Para din siyang may farina kung titignan niyo. 'Di ba? Tapos yung tips parang may tinik pero pag hinawakan niyo, hindi naman siya masakit o nakakatusok. The next one is an Echeveria fire pillar. Nagpakita na ako sa last video ko, pero ito mas maliit siya compared dun sa unang pinakita ko na video. So, ayan, yung leaves niya nga parang agavoids, parang molded ng wax. And then, napakaganda ng rosette niya, diba? Perfect na perfect. Sana ma-maintain kung ganyan ka-perfect hanggang lumaki yung inner rosette na yan. Tapos, itong Echeveria na next is kitang-kita nyo naman yung pigmentation ng red and black. Napakaganda. So, mas naunang nag-color red or naging stress yung outer part ng leaves bago yung inner part ng leaves. So, ayan, ipapakita ko yung outer part. So, nakita nyo, ang ganda ng pigmentation niya. Red na red. Diba? Ang ganda niya. Sana ma-full stress ko to, as in talagang red siya lahat. Actually, hindi ko alam ang ID nito at hindi ko rin alam kung anong itsura niya pag fully stressed. So, I'm hoping per months na sana mas lumamig, tumigil na yung ulan para ma-perfect natin yung pagka-stress at maipakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda. So, yung next one is like an agavoids. Yung leaves niya, ganyan. Hindi ko alam kung ito yung tinatawag nilang red bush or red blush, parang ganon. Kung nakikita nyo sa video, yung tips nung leaves niya is red. Tapos, ang bilis niyang nag-blush. Yan. Nabili ko to kay Saki Shopline by Lynn. Hi, Ma'am Lynn. And, ayan. Marami na siyang, babies. Ang ganda niya. Sana mas maging red pa siya habang tumatagal. Napansin ko din sa succulent na to, madaling mag-dry yung leaves niya sa ilalim.
So, yung next one is yung Graptopetalum marpin or Lady in Pink or Pretty in Pink na tinatawag. As the name suggests, nagiging pink siya in color pag fully stressed. So, right now, hindi ko pa niya na-achieve yung pagka-pink color although may pagka-touch of pink na yung mga tips ng petals nitong marpin. Kasi ulan ng ulan, kulang ang sunlight na nare-receive nila. So, kaya hindi ko ma-achieve, and pag lagi nga silang nawawater, hindi mo ma-achieve yung stress color kahit medyo malamig na ngayong panahon kasi bare months na. So, yun yung isang struggle ko ngayon kasi hindi pa tapos yung rainy season dito sa area namin. Hindi ko lang alam sa area nyo. Pero sa amin kasi everyday umuulan. Lalo na sa gabi. So, pagising mo na madaling araw, basang-basa na naman sila. So, you have to remove yung excess water sa rosette para hindi sila ma-sunburn. Makikita nyo sa video, merong mga na-crown rot dito sa Graptopetalum marpin natin. Kasi nga, minsan nalilito ako sa pagtanggal ng water sa rosette. Kaya, ganyan yung nangyari. So, yung next naman natin is yung ating Orion. So, yung Orion na to, ganito na talaga yung kulay niya. Parang hindi ko pa nakitang nag-iba yung kulay niya ever since nung nabili ko siya. Hindi ko alam kung ito na ba talaga yung pinaka-stress color niya. Ang kulay niya is like purple pink. Yan. Tapos, yung kanyang rosette is very perfect. So, ito talaga yung alaga kong Echeveria na 3 taon na sa akin. Pero, ganyan pa rin ka-compact. At hindi siya talaga nagkaroon ng crown rot ever since. Kasi inaalagaan ko talaga ito, natanggalan ng water sa rosette niya. As you can see, mataas na yung composition ng kanyang mga leaves. So, ayoko din siyang ibihit kahit ganyan kasi gusto kong i-maintain yung pagiging compact niya. Ito, nakalagay din to sa rain or shine area sa veranda. So, tapos, yung next pot natin is an Echeveria violet green, pero ito, hindi pa siya stress. Kasi nakalagay siya dito sa veranda area, rain or shine, pero medyo may konting bubong yung pinaglagyan ko sa kanya. Yung parang bubong ng bahay yun. Nasa shadean siya. Tapos, kung makikita nyo, hindi ko pa rin masyado naalisan ng water sa rosette yung Echeveria na to. So, yung farina nito is perfect compared dun sa unang Echeveria violet queen na pinakita ko sa inyo kanina. Yun naman, stress in color pero hindi perfect ang farina. Ito naman, perfect farina pero hindi stress in color. The next one is the Echeveria Hercules. May napakita na akong Hercules before sa second video na pinakita ko nun sa mga sakalan sa veranda. Meron pa pala akong isang Hercules dito. So, ganun pa rin yung itsura niya. Stress pa rin. Tapos, very hard or matigas yung mga leaves niya. And then, if you will look at it closely, may parang tinik dun sa kanyang tips ng petals. Pero, hindi siya masakit or nakakatusok pag hinawakan mo. This is the Super Balm. So, ang kaiba ng Super Balm and Purple Delight is mas flat at mas manipis yung dahon ng Super Balm compared sa Purple Delight. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng Purple Delight. So, for the meantime, i-describe muna natin tong Super Balm. So, ayun nga, mas flat and mas thin yung leaves niya. Tapos, ang stress color ng Super Balm is may pigmentation na purple. Kaya lang, right now, hindi ko pa ganun na-achieve. The next one is the Flapjack na tinatawag. So, medyo stress na siya. Pero, hindi pa ito yung fully stress. Kasi, last year, nakapagpa-fully stress ako ng Flapjack. Kasi malamig yung panahon ng bare months. Nag-full red talaga yung dahon. Ang ganda-ganda yung tingnan. So, if napanood niyo yung Tinkerbell na arrangement ko before, around January or February 2023, makikita nyo doon yung version ng Flapjack na fully red. So, hindi siya ganito kalaki. Pag fully stress yan, lumiliit yan. Parang nagsishrink nga yung mga succulent pag nasistress.
So, the next one is an Echeveria pallida. Itong pallida na to, mabilis siyang dumami. Mabilis siyang magsanga, kaya ang ginagawa ko, pinuputol ko katulad ng nakikita niyo sa video, may cuttings na kinuha ako. Tapos, pag fully stress ang Echeveria pallida, yung tips ng kanyang dahon is color red. Tapos, compact din yung leaves niya. Sa ngayon kasi, kita nyo naman sa video na basa na naman siya ng ulan. So, hindi ko ma-achieve yung pagiging stress niya. Parang mas stress pa yung nandun sa may harap ng bahay namin kesa nandito sa veranda. And, eto naman yung Echeveria kissing. So, dati, pulang-pula to, nung huli ko siyang binideo, tapos yung second na pag-video ko sa kanya, ang color niya is purple. Ngayon naman, para nagkaroon siya ng another head, so para magiging 2 heads na siya, so naglighten yung color niya, tapos lumaki siya ulit. Dati kasi lumiit na to, kasi na-stress nga yung color niya. So, tapos parang nagti-twin head siya. Minsan parang ayaw ko mag-twin head yung mga Echeveria ko kasi nasisira yung form. Tapos ang hirap na rin yung stress. So this time, ipapakita ko naman sa inyo yung Purple Delight. So ito yung Purple Delight. Kung titingnan mo, parang magkamukha sila ng Super Balm. Pero mas mahabang flat at mas manipis yung leaves nga ng Super Balm compared sa Purple Delight. Tingnan nyo, yung Purple Delight medyo chubby yung leaves niya. So pero pag na-stress sila, pareho ang color ng stress sila. May pigmentation ng purple sa mga leaves, lalo na sa inner rosette. So, ang Purple Delight is madaling ipropagate. So, paano ako nagpo-propagate nito? Nagtatanggal lang ako ng leaves sa lower part. Inilalagay ko lang sa paso. Yun. Tapos, tutubo na siya. Ganun. So, ngayon, hindi ko pa na-achieve yung stress color ng Purple Delight. So, kailangan less water talaga. Lagi siyang nauulanan nga kasi nasa rain or shine siya. Kaya hindi pa siya stress. Although may makikita na kayong pigmentation kahit papaano sa inner rosette niya. That's all for today's video, guys. I hope you like my sharing of the last batch of the succulents that you can see in my ray shine area. Bye for now. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye. God bless us all. Bye.